So, ayan, para sa video natin today, pag-usapan naman natin yung RGB versus CMYK. So, yung RGB at saka CMYK are color mode na ginagamit pagka nagre-layout. So, saan natin yung nakikita? Pagka nag-control new tayo file, meron ditong color mode na tinatawag. Tapos, pipili ka kung RGB color or CMYK. So, ano ba ang pagkakaiba at para saan ginagamit? Ang RGB ay binubuo or combination ng mga kulay red, green, at blue. Sa CMYK naman ay cyan, magenta, yellow, at key. So, ang RGB ay ginagamit pagka digital promotional material ang ginagawa mo or yung mga website, social media ads, etc. Yung makikita mo sa mga monitor. So, pagka CMYK naman, ito yung mga print promotional materials katulad ng flyer, calling card, tarpaulin, billboards, etc. So, importante na sa simula pa lang, alam mo na o ma-determine mo kung ano yung color mode para hindi ka magkaroon ng problema pagka magpiprint ka na. Kasi, magkaiba yung result na magiging pag ipinrint mo ang RGB, magiging mas dull yung kulay. So, para makita natin yung difference ng tinutukoy ko, magbukas tayo ng CMYK na file. So, control new lang. Control new. Tapos, okay na muna itong size natin na to. Tapos, isa-set natin yung color mode na CMYK. Create. So, ito yon CMYK. Nakikita nyo. Tapos, itong file nating isa, yung kaninang bukas, ay naka-RGB. Balikan natin yun. Tapos, meron ako ditong kulay na hinanda. Ito yung kulay ng under RGB colors. Pagka kinopya mo to, o copy-paste natin, copy, tapos, ipe-paste natin dito sa CMYK, tingnan natin ang pagkakaiba. So, yan. Kung makikita nyo, parang mas naging dull yung kulay. So, ilalabas muna natin to para makita natin, compare natin ng maayos. Pareha sila ng kulay, pero hindi kayang gayahin masyado ng CMYK yung RGB colors. So, pagka kasi, halimbawa, gumawa ka ng flyers, tapos naka-RGB color siya, yung as color mode, RGB siya nakaset, pagka magpapaprint ka na, magkakaroon ka ng problema sa iyong printer or dun sa printing company. So, dapat pagka gagawa ka ng layout, sa simula pa lang, isa-set mo na siya ng CMYK pag print. Para pag halimbawa, pina-approve mo sa client, gusto niya yung kulay nun. Tapos, pagka ipiprint nyo na, hindi siya madidisappoint na magiging dull yung kulay. So, bakit ba ganun ang nangyayari? To further explain, meron ako ditong diagram. Ito. So, kasi hindi kayang i-produce ng CMYK ang lahat ng kulay ng RGB or yung mga kulay na makikita mo sa monitor. So, dito sa diagram natin, lahat ng CMYK ay yun nandito sa loob nitong box na to or nitong triangle na to. Tapos, lahat ng outside na kulay diyan ay hindi na kayang i-produce sa printer. Kaya lang sa monitor. So, yung RGB colors, yun yung kayang i-produce. Ito naman, yung triangle na to, yan ang kayang i-produce ng monitor. So, isang fascinating facts is, yung naked eye natin or yung mata natin bilang tao, kaya naman natin mag-produce ng kulay na mas madami pa kesa sa monitor. So, nakakatuwa lang na iba talaga ang creation ng Lord. And isa pang facts, pagka yung tao, ang kita na niya, black, pero pagka sa ibang ibon,
ganito pa yung vision na nakikita nila. Mas madami pang kulay silang nare-recognize. So, wala lang. Na-share ko lang. So, balik tayo dun sa ating topic kung bakit RGB ang para sa digital at CMYK naman para sa print. So, ito yung pagkakaiba nila. So, gaya ng sabi ko, pagka RGB, mas marami siyang kulay na napoproduce. Yung mga nasa digital, mas kaya niya mag-produce ng ganitong combination ng kulay or mas marami pa. Compare sa CMYK na ganito lang kaunti. So, isa ding importanteng kailangan tandaan natin na pagka sa digital mo naman gagawin, dapat RGB color kasi mas light yung files mo pagka ganun. At hindi mahihirapan mag-load yung software mo o yung internet pagka naggawa ka ng website. So, kasi sabi dito nga, mas malaki yung file pagka naka-CMYK, tas mas maliit lang pagka naka-RGB. So, hindi ka magkakaroon ng problema na ang tagal mag-load ng website pagka naka-RGB. Though sometimes, syempre, matagal pa rin siya mag-load, depende. Pero, mas maleles yung bigat ng files mo pagka naka-RGB kesa CMYK. So, yun. So, yung CMYK, ito yun, no? Dun sa mga printer natin, kahit sa regular printer, may ganyang combination. Tapos yung mga printer, company, pagka halimbawa, nakaset ka ng RGB, hindi nila kadalasan yun ipiprint, i-adjust nila yun. So, para hindi na sila mag-adjust at bago pa aprubahan ng client, ay naka-RGB na, ay naka-CMYK na, mas maleles yung hassle in both side, sa printer, sa designer, at saka sa client. So yun, mas mami-minimize yung mga problemang pwede mong ma-encounter pagka magpo-produce ka na ng flyers, ng ano ba tawag dito, ng mga calling cards or whatever na ipiprint. To summarize, ang CMYK ay ginagamit para sa print materials. Ang RGB ay ginagamit sa mga digital materials. So, sana meron kayong natutunan. Thank you for watching.